Magandang araw sa inyong lahat. Papakilala namin sa inyo ang aming special na in-interview na si Virgie Tupas. Siya ay isa sa may-ari ng isang funeral service ng El Culinario de Tupas sa Cavite City. Halina at pakinggan ang kanyang mga sagot tungkol sa mga tanong namin sa supply, demand, sa presyo at marami pang iba. Ako po si Virgie Tupas. Isa akong maliit na negosyante na kahit na gano'n ang aming hanabuhay, maliit lang, napapalago namin sa hirap, sa tiyaga. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, meron pa rin kaming negosyo at hindi lang yun, nadadagdagan pa. Paano naaapektuhan ng supply at demand ang presyo ng isang produkto? Dahil sa pagtaas ng gasolina, pagtaas ng pamasahe, kaya naapektuhan ng lahat ng produkto. Ano ang mga hamon ng hinaharap ng mga producer sa pag-manage ng mga presyo habang nanatiling mataas ang quality? Naman ang hanabuhay, talagang dumadating yung pagkakataon na may time na talagang medyo di maganda ang kita dahil sa hirap ng buhay, kaya kailangan i-adjust natin yung ating presyo. Ano ang mangyayari sa produkto kung ang presyo ng materials ay tumaas? Siyempre, unang-una, humihina ang pagbebenta. Dahil karamihan sa mga tao ngayon ang hinahanap, puro mumurahing produkto. Kaya apektado ang aming hanabuhay pagka tumataas ang produkto, ang bilihin. Paano naman nakakaapekto ang pagbabago ng presyo sa mga mamimili na mababa ang kanilang kita sa araw-araw? Malaki ba ang epekto ng supply at demand sa iyong negosyo? Sa hanabuhay, sa negosyo, pag pinasok mo isang negosyo, kailangan malakas ang loob mo at handa ang loob mo kung paano mo siya ipapaikutin para kumita ka o mabenta mo yung produkto mo na hindi naman ganun kataas para hindi naman mahirapan yung mga taong mamamayan na bibili ng produkto mo. Pag tumaas ang langis, tumaas ang diesel, gasolina, apektado lahat ng produkto. Kaya tataasan nila yung presyo. Ngayon, paano pa ibibenta ng mga negosyante yung produkto kung hindi mo muna kukwentahin yung gastos? O may pagpatuloy mo yung negosyante na sa pamamagitan ng kahit konting kita ay ipapagpatuloy ko yung aking hanabuhay, aking negosyo. Bye! Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Virgie Tupas. Kami ay nagpapasalamat kay Virgie Tupas sa interview. Natutunan namin na kailangan talaga bago pumasok sa isang negosyo ay tayo ay handa sa hinaharap at walang madali sa negosyo. At sa mga tanong na aming naibanggit sa matagal ng pagnenegosyo ni Virgie Tupas, malaki talaga ang apekto ng pagtaas ng mga bilihin sa negosyo, lalo na ang pagtaas ng gasolina, pamasahe at marami pang iba.